salita na dapat nating basahin. Ito sa mga mayroon pang mata, gamitin na yan bago pa lumabo yan. Amen? Praise the Lord! Amen! Mawawala ang kalinawan ng ating mata, physical na mata. Darating ang araw na ang matitira na lamang ay ang ating alaala. Amen? Praise the Lord! Amen! At sa mga kailangang pagbabasa ng banal na kasulatan ng mga salita ng Diyos, na gamit ang ating mata, dalawang mata, magkakaroon tayo ng kaalaman na mananatili sa ating kaisipan. At sa paglabo ng ating dalawang mata, nandyan pa rin yan. Praise the Lord! Amen! Nandyan pa rin yan. Ang mga kaalaman ng ating nabasa mula sa Biblia, yan ang magiging tibay natin sa ating pagtanda. Amen! Praise the Lord! Amen! Ang taong tumatanda ang tao, humihirap ng humihirap ang kalagayan. Kapagkat marami tayong nagagawang kasalanan habang tayo'y nagkakaroon ng ating kaisipan. Bawat taong tumatanda, dumadami ang kailangan at hinihingi sa Diyos at karamihan ng ating hinihingi ay nagiging dahilan ng ating ipinagkakasala. Kaya pakatandaan, ang Biblia, ito. Kung wala kayong Biblia, humingi kayo sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Amen! Sino mag-isip yan? Doon sa gusto. Kasi hindi pwede natin ibigay ang Biblia na itatambak lang sa isang sulok. Pagkat ang salita ng Diyos nakasulat dito at ang salita ng Diyos ay Diyos. Praise the Lord! Amen! So, ang ating pinag-uusapan, napakahalaga ng pagsilang ni Jesucristo. Ang pagsilang niya ay buhay para sa atin. Praise the Lord! Hindi lang Amen! siya kasagsaban para tayo binigbigyan ng kagalakan at hindi tayo manatiling luhaan. Amen! Praise the Lord! Amen! Kaya paikling ko na lamang ang mensahe ng Pasko. Isabuhay natin ang pagsilang ni Jesus sa sabsaban. Praise the Lord! Amen! Ang pagsilang niya ay pagbibigay ng buhay. At ang taong buhay ay mayroong pusong tumitibok para magmahal. Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya kung buhay ka, dapat ikaw ay magmamahal. Hindi yung pagmamahal na bawal. Kapag may pagmamahal na bawal. Yung pagmamahal na tama. Huwag mong mamahalin yung tao para turuan maging tamad. Para turuan na maging masama. Maraming klase ng pagmamahal at kadalasan ay hindi alam ng mga magulang kung ano ba ang pagmamahal na dapat ibigay na tama sa mga anak. Kagaya ng hindi mo na kasama, hindi mo nakikita, hindi mo na susubaybayan. Kaya para mapunuan ang pagmamahal, dadaanin sa material. Na kadalasan, na alam naman natin, yun ang nagbubunsod sa mga kabataan para sila ay mapariwara. Sa material na ibinibigay ng magulang na walang gabay, napapahamak ang kabataan. Kaya ang pagmamahal ay dapat sinusubaybayan din. Hindi yung ibibigay mo lamang at bahala na kung ano ang mangyari. Ang pagmamahal ay kagaya ng ginagawa ng isang mabuting pastol. Amen? Praise the Lord! Amen! Kaya mga anak, kapag kayo ay hindi nabibigyan ng inyong hinihingi, isipin nyo, alam ng Diyos ang mabuti at ang Diyos ang magbibigay ng ikabubuti ninyo. Kaya unang-unang gagawin, kanina
kanino hihingi? Sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Amen! Ang hihingi, una, sa Diyos. Dudulog tayo sa Diyos kung ano ang ating kailangan, nasa Kanya tayo hihingi. At pagkatapos, saka tayo pupunta sa taong kailangan natin sabihan ng ating kailangan. At kung kalooban nga ng Diyos, mangyayari ang ating kahilingan. Amen? Praise the Lord! Amen! Mayroong kahilingan, gustong ibigay sa iyo, pero ikapapahamak mo. Hintay ka lang muna sapagkat inaaralan ka ng Diyos kung paano hawakan ang bagay na hinihingi mo. Para hindi ka mapahamak. Kaya sa mga bata nandito, mahalin ang magulang. Umpisahan na ha, para lalo maging maganda sa paningin ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Amen! Kaya mga magulang ang matatalino lamang at merong kaalaman, unang-una ninyong dapat pagdalhan sa inyong mga anak ay ang Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos at hindi binigay ang mga anak ninyo, wala yan. Wala kayong magiging anak. Amen! Praise the Lord! Amen! Kaya hindi dapat nagalaman na at hindi ang napakalaking responsibilidad. Isang obligasyon mo bilang magulang ang ayusin ang kahahantungan na buhay ng mga anak na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya doon sa mga hindi pa huli ang lahat, tara na! Hindi lamang tuwing December 25, tuwing linggo, kita-kita na tayo at sasalubungin natin palagi ang Diyos na si Jesus. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos na nagkikipag-usap sa atin, ginagamit lamang po ako. Ha? Pag wala naman lalabas na tinig dito, kung malaki ang bibig ng tao na ginagamit ng Diyos para masabi sa akin, anak, kayo ang bibigyan ko ng regalo dahil birthday ko. Amen? Praise the Lord! Amen! Sino ang nakakaramdam na special ang araw na ito? Taas ka ang kamay. Special itong araw na ito dahil December 25. Sino ang may damdamin na, uy, Pasko na, ang saya-saya ko. Ha? Sino ang gano'n? Ha? Sige. Sa totoo lang, nung bata ako, masarap ng Pasko, may bagong damit. Ang mga damit ko kagaya ng suot ni Lisel. Yung mga parang sa Cinderella, mga balloon. Ha? Nung bata ako yun. Mga ganyan ang damit ko. Parang laging reyna. Di ba? Mga ganyan din ang tela. Di ba? Pwede ko lang diyan. Praise the Lord! Amen! Nung bata ako, hindi lang ba sa iba lang ang damit ako. Aragat meron akong magandang damit. Ha? At yung damit na yun, gusto ko lagi suot sa school. Purihin ang Diyos! Praise the Lord! Amen! Hindi na basta kasi yung suot yung magandang damit. Kapag gusto ko pa lagi, masaya ako. Kaya lagi ko suot yung damit na yun. Ang totoo, wala kasi ibang maisuot. Purihin ang Diyos! Praise the Lord! Amen! Kaya nga, ako bilang nanay, ito yung aking tungkulin ng lahat na makarating sa gawain na ito ay magpasaya. Kapagkat ang Diyos, pinasaya na ako. Sobrang saya ko na. Nakita ko na ang tunay na kasiyahan at kaligayahan. Wala na akong mahihiling pa. Amen! Praise the Lord! Amen! Ilan lang naman nakakakilala sa akin ng lubos. Maaaring paibabaw lamang o cover ko lang yung nakikita nyo. Ha? Sa unang tingin, may pagkamalita ako. Ha? Hindi ko alam, ganito na ako noon pa. Mahirap ako i-approach. Pero habang tumatagal, tulad ng alak, tumatagal ang pagsasama, sumasarap. Praise the Lord! Amen! Amen! Kasi yung pagkalat naman nakikita, yung mukha, yung mataray na mata, yung matalantik na pilik mata, ha? Yung masusungit na mata, na kapag nakatingin, akala mo galit. No? Di ba? Ang taray ni Tita Ayun, ano? Pero kapag ako ay nagmahal, aayawan mo nang ako ay iwan.
Amen? Praise the Lord. Amen. Ayaw mo na na-apply. Napalayo. Minsan nga, nung nabubuhay pa yung tatay ng mga anak ko may mga bata pumupunta sa amin. Siyempre, pakakainin kung ano ang meron. Siyempre, ang bata. Meron bang bata na kapag binibigyan mo hindi matutuwa? Natutuwa. Diba? Ay di palagi na lang sa tabi ko ang bata. Ha? Dahil doon sa aking ibinibigay. Pero anong sarap? Ang damdamin ko, dala ko na ito, dalaga pa ako. Pag umuwi ako sa probinsya namin, parang galing sa abroad. Ha? Andiyan ang mga bata, hanggang sa bahay namin. Gabi na, ayaw pa rin umalis. Bakit kaya? Ha? Isa na yung dala. Meron kang dala. Na gusto nila. Ha? Pero hindi lang yun Kung masungit ka, kahit may dala ka, pupuntahan ka kaya? Hindi. Dapat mababalita ka, masungit ka. Amen? Praise the Lord. Amen. Kaya kaya mo na ang magkaroon na bagay kung hindi galing din sa kalooban mo, sa mabuting kalooban ang pagbibigay. Ha? Kaya lumaki ako na kahit anong meron ako, nagbibigay ako. Kung pwede nga lang ibigay lahat. Diba? Ganyan ako. Kasi ang ugali ko, masarap akong tumanggap. Kinig kayo, ulitin ko, masarap akong tumanggap. Anong ibig ko sabihin? Pag ako binigyan mo, mararamdaman mo. Gustong-gusto ko yung binibigay mo. Kaya kapag nagbigay ako, pinagsisiksikan ko, maganda yan. Maganda yan, bigay ko yan. Kasi may taong choosy. Amen? Amen! Maganda yan! Maganda yan! Maganda yan! Ganun yun. Kapag masaya kang tumanggap, masaya ka rin magbibigay. Amen? Kaya, kung marunong kang magbigay, asahan mo, may darating sa'yo. Amen? At kung sa marunong naman tumanggap, matuto ka naman magbigay. Amen? Praise the Lord. Amen. Kaya tayo ay tumanggap sa Diyos ng pag-ibig, tumanggap tayo sa Diyos ng buhay, tumanggap tayo sa Diyos ng lahat ng ating kailangan. Bigay sa lahat ang buhay na walang hanggan ay ibinigay ng Diyos sa atin sa mga tumatanggap sa Kanya. Praise the Lord. Amen.